At ayan po ang ating unang balita sa video na ito, kung saan ang sabi po sa title nito ay Analyst says next XRP cycle will make our family rich. Ayan. Ito po ang usap-usapan sa buong crypto community, kung saan ay isang napakalaking pahayag mula po sa kilalang crypto analyst na si JD. Yan, ang ating kababayan na si JD. Ayon po kasi sa kanyang pinakabagong pagsusuri, naroroon na tayo ngayon sa isa sa pinakamahalagang yugto para kay XRP sa mga nagdaang buwan. Sinasabi niya na ang kasalukuyang galaw ng market ay maaring magbukas ng daan para sa isang pangmatagalang bullish trend na posibleng magdala ng napakalaking biyaya sa ating mga pamilya sa darating na panahon. Hindi po ito basta-basta hula lamang mga kakripto, sapagkat ayon po kay JD dito, ang susunod na weekly candle close ay gaganap ng napakalaking papel upang kumpirmahin ang dalawang pangunahing technical na sinyales na matagal nang binubuo ng chart. Dito po sa kanyang post sa X, ipinaliwanag niya na malapit na nating maabot ang critical na punto kung saan ang Relative Strength Index o RSI at ang mismong presyo ay sabay na magpapakita ng breakout. Kapag naganap ito, ang kombinasyon ng dalawang ito ay magbibigay po ng mas matibay na pundasyon para sa isang pangmatagalang pag-akyat ng presyo. Kaya naman, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng malalim ang kanyang pananaw at kung ano talaga ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung saan ay magiging game changer ba ang weekly close sa presyo. Ang analysis po ni JD dito ay binibigyang diin niya ang kahalagahan ng susunod na weekly close. Ipinakita po niya dito sa kanyang chart na si XRP ay kasalukuyang nagtitrade malapit po sa itaas na hangganan o upper boundary ng isang matagal na nabubuong falling wedge pattern. Yan po yung binubuo ng dalawang kulay yellow na pababang linya. Para po sa maraming eksperto sa market, ang pattern na ito ay kadalasang tinitignan bilang isang bullish reversal formation kapag ang resistance ay tuluyang nabasag at nalampasan. Ngayon sa aking opinion, kung susuriin po natin ang ganitong klaseng setup, ang pag-usad ng presyo patungo sa itaas na linya ng falling wedge ay palaging nagbibigay ng mataas na tensyon sa market. Sa aking pananaw, ang paghihintay po sa weekly close ay hindi lamang isang simpleng formalidad, kundi isang kinakailangang hakbang para masigurong hindi tayo mapapasok sa isang maling galaw o false breakout. Kapag ang isang asset ay pilit na binabasag ang isang multi-year descending trend line sa RSI, ayan, habang sumasabay po ang presyo sa wedge breakout, nagpapakita ito ng malinaw na paglipat ng lakas mula sa mga nagbebenta o sellers patungo sa mga buyers. Kaya para sa akin, ang susunod na pagsasara ng weekly candle ang magsisilbing patunay kung ang momentum na ito ay totoo o isa na namang pagsubok sa pasensya natin bilang mga holders. Maliban po dyan ay hinikayat din tayo ni JD na balikan ang kanyang mga nakaraang tagumpay sa market. Nabanggit niya na matagumpay po niyang nakuha ang malaking kita sa ibaba ng $3,555 o sa ibaba po ng $3.37 na price level noong nakaraang cycle. Ayan. Ito po ay habang patuloy pa rin siyang nag-iingat ng mga asset na inilalaan niya para sa mas malaking 2027 hanggang 2028 na market cycle. Yan. Ngayon, ay nananatili bang salik ang kondisyon ni Bitcoin sa galaw? Sa kabila ng kanyang napaka-positibong pananaw para sa kinabukasan ng XRP, mayroon pa ring isang kondisyon na binigyang diin ng analyst na hindi pa nagbabago. Ayon po kay JD, ang tinatawag po niyang pink box scenario sa kanyang chart
ay mananatiling valid at epektibo hanggat si Bitcoin ay hindi pa nakakapag-establish ng isang kumpirmadong higher high na sinundan ng isang higher low. Yan, ang aking opinion po rito ay ang punto ni JD tungkol po sa Bitcoin ay napakahalaga upang hindi po tayo maging bulag sa kabu-kabuang galaw ng market. Kaya masasabi ko pong kahit gaano pa kaganda ang chart ni XRP dito, hindi natin kailanman maaaring baliwalain ang galaw ng pangunahing coin tulad ni Bitcoin. Ang pagbuo ng isang mas mataas na tuktok o higher high na susundan ng mas mataas na sahig o higher low kay Bitcoin ang magsisilbing green light para sa buong altcoin market. Kung magpapatuloy po ang kawalan ng malinaw na direksyon mula kay Bitcoin, ang anumang breakout ni XRP ay maaaring maantala o masubok ng hubad sa gitna ng kawalan ng liquidity. Kaya para sa akin, ang pag-abang po sa pink box na ito, yan, ay isang matalinong hakbang para hindi tayo magpadalos-dalos sa ating mga susunod na hakbang sa pagtitrade. Ang chart din na ito ay nagpapakita po ng nagpapakita na rin po ng projection ng posibleng pag-akyat ng presyo pagkatapos ng isang matagumpay na breakout mula sa falling wedge na ito. Kasama po ang mga katanungan kung handa na ba si XRP na lampasan ang multi-year trend line nito. Siyempre, ang ganitong mga prediction ay hindi kailanman naging solid nang walang kontrobersiya o magkakaibang reaksyon mula sa community. Ngayon ay bakit nga ba hati ang reaksyon ng community sa balitang ito? Ang pagsusuri po ni JD, ang pagsusuri po ni JD ay umani po ng iba't ibang reaksyon mula sa mga kasamahan natin dito sa market. Halimbawa, si XRP Herald dito. XRP Herald ay hayagang sumuporta sa kanyang pananaw. Sinasabing ang kumpirmasyon ng parehong falling wedge at saka RSI breakout dito ay lilikha ng isang napakalakas na technical na setup. Kaya naman itinuturing nila ang susunod na weekly close bilang isang napakahalagang kaganapan na dapat tutukan ng lahat. Ngayon sa aking opinion, ang pagkakaroon po ng magkakaibang pananaw sa pagitan ng mga tagapagsuri ay normal lamang dito sa mundo ng cryptocurrency. Sa kabilang banda, may mga traders din tulad ni Richard. Si Richard na nagpahayag ng kabaliktaran na opinyon kung saan simple po niyang sinabi na si XRP ay going down o pababa pa rin ang direksyon. Kaya sa aking pananaw, ang mga ganitong salungat na opinyon ay nagpapaalala sa atin na walang kasiguraduhan sa market hanggat hindi pa nakakamit ang pinal na kumpirmasyon. Ang panig ng mga may pagdududa ay nakasalalay sa katotohanan na ang presyo ay maaari pa ring maloko ng mga maling galaw kung ang pangkalahatang ekonomiya o ang galaw ni Bitcoin ay biglang bumaliktad. Kaya para sa akin, ang pagkakaroon ng dalawang magkaibang pananaw na ito ay tumutulong sa atin na maging mas balanse at huwag maging masyadong kampante sa ating mga posisyon. Habang iginigit ni JD na ang technical na structure ay unti-unting lumilipat sa isang desididong yugto, paulit-ulit po niyang pinapaalala na ang kumpirmasyon ang pinakamahalagang bagay na dapat po nating abangan. Ang paparating na weekly close ay nananatiling isa sa pinaka-pinapanood na kaganapan para sa mga nagmamay-ari at nagtitrade kay XRP ngayon pong buwan na ito. Ayan, patapos na po pala ang buwan ng July. Ngayon ay paano natin papasanin ang pangmatagalang strategy na ito? Sa pagtatapos po ng analysis na ito, malinaw na ang bawat hakbang na ginagawa natin ngayon ay may direktang epekto sa ating mga layunin para sa mga susunod na taon, lalo na po sa pagitan ng taong 2027 at saka 2028.
Ang mga numerong binabanggit ng mga analyst ay nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Ngunit kasabay nito ay nag-aatas din sa atin na maging mas maingat at mapanuri sa bawat galaw ng chart. Ngayon, sa aking opinyon, ang pagkakaroon po ng pangmatagalang pananaw o long-term perspective ang naghihiwalay sa mga nagtatagumpay at sa mga sumusuko agad sa unang pagsubok. Ang mga sinasabi ni JD dito tungkol sa pag-iipon para sa susunod na cycle ay nagpapakita na ang tunay na kayamanan sa crypto ay hindi po nakukuha sa magdamagan, kundi sa tamang pagpili ng panahon at pag-intindi sa malalaking structure ng market. Ang pagtutok po sa mga trend line, RSI breakouts at ang weekly close ay mga kagamitang magbibigay sa atin ng tamang gabay. Kaya para sa akin, ang pinakamahalagang leksyon ngayon ay ang pagpapanatili ng disiplina, pag-iwas sa emosyonal na desisyon sa tuwing may naglalabasang negatibong komento at laging pag-aabang sa mga kumpirmasyon na magpapatunay na ang ating pinaniniwalaan ay may sapat na batayan. At ayan naman po ang ating sunod na balita dito. Sabi rito, Pundit, after reading this, I'm even more bullish on XRP and XLM. Ayan. Ngayon pong buwan ng July ay nasaksihan natin ang isang napakalaking pagbabago sa buong financial system ng mundo. Hindi na ito simpleng hula o haka-haka. Ito po ay isang structural transformation na tahasang nangyayari po sa ating harapan. Meron pong isang kilalang crypto pundit dito at siya po ay walang iba kundi si X Finance Bull. Ayan po siya. Siya ay naglabas ng kanyang malalim na pananaw matapos pong suriin ang pinakabagong survey results mula po sa Depository Trust and Clearing Corporation o mas kilala po bilang DTCC. Ayon po sa kanyang pag-aaral, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng napakatinding dahilan para maging mas bullish sa mga digital assets, partikular na po kay XLM at saka XRP. Ayan, sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang mga statistics na ito kung saan mahigit 1.2 trillion dollars na daily treasury cash activity ang kasalukuyang nakiklear centrally sa pamamagitan ng FICC. Nakita natin na ang industriya ay lumipat na ng higit sa 3 beses ng natitirang volume bago po sumapit ang opisyal na compliance deadline sa December 31, 2026. Ang ibig pong sabihin nito, mayroon na lamang po tayong $300 billion hanggang $400 billion sa average daily par value ang kailangang lumipat bago sumapit po ang deadline na iyon. Ang bilis ng migration na ito ay nagpapakita lamang na ang traditional na sistema ay mabilis na yumayakap sa bagong digital infrastructure. At ayan, bakit ba napakahalaga ng 79% GST netting member compliance rate sa kasalukuyan? Sa pagsusuri po ni Finance Bull dito, lumitaw na 79% ng mga GST netting member respondents ang mayroon ng kinakailangang account setups sa FICC. Para sa mga hindi po pamilyar sa kabuuang treasury cash at saka repo markets, ang FICC ay kasalukuyang nagki-clear ng higit sa $12 trillion. Yan, $12 trillion sa average daily transactions. Ang sukat na ito ay nagpapatunay na ang malalaking institution ay handang-handa na para sa full digital transition. Sa aking opinyon, ang statistics na ito ay isa pong malinaw na senyales na hindi na natin pinag-uusapan ang future, kundi ang kasalukuyan. Kapag ang isang institution tulad po ng FICC ay humahawak ng $1 trillion araw-araw at nakikita natin ang 79% compliance rate, ibig sabihin ay buo na ang pundasyon.
Kaya masasabi ko po ay ang mga taong nag-aalinlangan pa rin sa kakayahan ng blockchain at digital assets na humawak ng institutional grade volume ay napag-iiwanan na ng panahon. Ang bilis ng paglipat ng mga transaction ay nagpapakita na ang traditional finance o TradFi ay tuluyan ng nakikisabay sa bilis ng teknolohiya. Paano naman pinili ng DTC ang Stellar Network para sa tokenized asset custody? Isa sa mga pinakamahalagang detalye na pumukaw sa atin at kay X-Finance Bull ay ang desisyon ng DTC na isa pong subsidiary ng DTCC. Plano nilang gawing available ang mga DTC custody tokenized assets sa Stellar Network sa unang hati ng taong 2027. Next year po yan. Isipin ninyo mga ka-crypto ang bigat nito. Ang mga asset na ito ay magpapatuloy na magtataglay ng tradisyonal na investor protections pero magkakaroon na ng mas mabilis na settlement, mas mahabang operating hours at mas mababang reconciliation requirements. Sa aking opinyon, ang pagpili po ng DTC sa Stellar Network ay isang napakalaking parangal at validation para sa teknolohiya ni XLM. Hindi po basta-basta lumilipat ang isang financial giant ng walang malalim na dahilan. Kaya masasabi ko po ay ang Stellar ay pinili dahil sa efficiency, bilis at tibay ng network nito pagdating sa tokenization ng mga real-world assets. Sa mga susunod na buwan, bago po ang taong 2027, asahan nating mas marami pang institution ang titingin sa XLM o Stellar hindi lamang bilang isang simpleng crypto token, kundi bilang isang pangunahing relay ng global financial system. Ito ang dahilan kung bakit lubos na nauunawaan ko kung bakit tumitindi ang bullish stance ng mga eksperto rito. Ano naman ang papel ng Ripple Prime sa $1 trillion na institutional brokerage? Bukod sa Stellar ay hindi natin dapat kalimutan ang kabilang bahagi ng barya at yan po ay si Ripple. Ang Ripple Prime, ang institutional brokerage arm ng Ripple ay kasalukuyang nagki-clear ng mahigit $3 trillion yan taon-taon. Pinaglilingkuran nito ang mahigit 300 customers sa iba't ibang sektor tulad ng digital assets, foreign exchange, derivatives, metals, at fixed income repo. Ang ganitong kalaking volume ay naglalagay po kay Ripple bilang isang aktibong tulay o bridge sa pagitan ng tradisyonal na financial markets at ng digital asset infrastructure. At tulad ng alam natin, si XRP ang native asset ng XRP Ledger na binuo ng Ripple. Sa aking opinyon, malinaw po na binigyang diin dito ni X-Finance Bull ang dalawang negosyong ito. Yan ay ang Stellar at ang Ripple kung saan sila ay magkaiba. Ang DTCC Treasury Clearing Volume ay hindi po otomatikong lumilipat sa Stellar. At ang Ripple Prime ay hiwalay po na tumatakbo mula sa kasunduan ng Stellar. Pero para po sa akin, ang pinakamahalagang takeaway dito ay ang direksyon ng buong industriya. Kaya ang masasabi ko po ay ang clearing, collateral, financing at tokenized assets ay sabay-sabay na gumagalaw patungo sa mga interconnected digital systems. Ibig sabihin kahit hiwalay sila ng sistema, pareho silang nakaposisyon sa tamang lugar kung saan dumadaloy ang pinakamalaking pondo sa buong mundo. Si XRP at XLM ay parehong nakikinabang sa pangkalahatang shift o pagbabago na ito ng global finance. Ngayon ay gaano naman ka-credible ang mga numerong ito mula sa DTCC survey? Para lubusang maunawaan natin ang bigat ng balitang ito, alalahanin natin na ang DTCC survey ay nakamit ang 92% response rate sa mga full service netting members ng Government Securities Division ng FICC.
Ang response rate na ito ay nagbibigay ng napakataas na antas ng importansya sa mga natuklasan. Ito po ay hindi isang simpleng projection o hula para sa hinaharap. Kinunan nito ang totoong estado kung nasaan ang industriya ngayon. Sa aking opinyon, napakalaking bagay na ang mga statistics na ito ay galing sa aktibong datos at hindi po sa imahinasyon lamang. Kapag ang isang survey ay nakakuha po ng 92% response rate mula sa pinakamalalaking financial institutions, binibigyan tayo nito ng direktang sulyap sa kung ano ang totoong nangyayari sa loob ng mga opisina ng Wall Street. Kaya masasabi ko po ay ang pagkakaugnay ni XRP at ng mga institutional markets sa mismong panahon ng kanilang digital transition ay hindi po isang nagkataon lamang. Ito ay resulta ng taong-taong paghahanda ng Ripple at ng XRP Ledger para salubungin ang ganitong klaseng institutional adoption. Ngayon ay paano naman natin titignan ang institutional signal sa likod ng mga numerong ito? Ang kabuluhan ng lahat ng ito para sa mga nagmamay-ari o nag-hold ng XRP at XLM ay nakasalalay po sa mismong lokasyon kung saan sila nakaposisyon. Habang pinapabilis ng mga traditional na market ang kanilang digital transition, ang mga network tulad ng Stellar at ang XRP Ledger ang siyang nagsisilbing pangunahing pundasyon. Ang desisyon po ng DTC at ang bilyong-bilyong dolyar na dumadaloy sa FICC ay patunay lamang na ang infrastructure ay handa na para sa malaking pagbabago. Sa aking opinyon, ang mga numerong inilabas po ng DTCC survey ay nagpapatunay na ang digital asset adoption ay hindi na po mapipigilan. Ang mga institution ay hindi na nagtatanong kung dapat ba silang lumipat sa digital systems, kundi kung gaano nila ito kabilis pwedeng gawin. Ang pagpasok po ng Stellar sa DTC custody at ang patuloy na pagpapalawak ng Ripple Prime ay nagbibigay sa atin ng sapat na dahilan upang maunawaan kung bakit ang mga eksperto tulad ni ex-finance bull ay mas lalong nagiging positibo sa hinaharap ng XLM at XRP. At ayan ang sabi naman po sa ating sunod na balita dito ay Pundit to XRP Army. The biggest bull run is about to begin. Here's the signal. Yan. Isa pong bago itong market outlook na kumakalot ngayon sa buong crypto community na talagang nagpapanibago ng ating interes sa long-term price cycle ng market. Meron pong isang kilalang crypto enthusiast dito. Siya po ay si XRP Update. Ayan po siya. Siya ay naglabas ng kanyang analysis na nagtuturo sa isang napakalaking posibleng mangyari sa susunod na mga buwan. Ayon po sa kanyang ibinahagi dito, ang market ay maaaring papalapit na sa susunod na major expansion phase o ang yugto ng matinding pag-akyat. Ang post na ito ay nagpapakita po ng isang recurring historical pattern na kapag umulit muli ay magdudulot ng isang malaking rally sa mga darating na taon. Kahit na ang pangunahing focus ng analysis ay nakatuon kay Bitcoin, direktang iniabot din ang mensaheng ito sa XRP community, kung saan tinatanong ang bawat isa kung handa na ba sila sa tinatawag niyang biggest bull run. Kaya sa balita na ito ay pag-uusapan po natin ang pananaw na ito ng napakalinaw. Yan, at tutukan po natin kung ano ang sinasabi ng mga cycles at kung paano ito tinatanggap ng iba't ibang mga tao sa loob ng community. Kaya simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit umuulit ang timeline ng mga market cycles. Sa pagsusuri po ng chart na kasama po dito sa post ay makikita natin ang paghahambing
ng mga nakaraang market cycles ng Bitcoin gamit ang isang repeating timeline. Tatlong nakumpletong cycles ang naka-highlight dito. Ayan po, kitang-kita po natin. Nakalagay po sa kahon. Ayan, na mga kulay green. Ngayon ay may mga project, may mga projection para sa ika-4 na cycle na sumusunod po sa eksaktong parehong structure. At ito na po. Yan, ito po yung pang-4 na cycle projection. Yan, ang bawat cycle ay binubuo po ng humigit kumulang 1,064 na araw o 1,064 days. Yan, pare-pareho po sila. Kitang-kita natin dito. 1,664 days ng pagtaas na galaw ng presyo na sinundan naman ng correction phase na umaabot ng halos 365 araw o 365 days. Yan naman po yung kulay red. Yan, yung kulay red na box. Yan po yung correction phase. Ngayon, sa aking opinion, ang ganitong uri ng historical pattern ay nagbibigay po sa atin ng isang magandang gabay kung paano po gumagalaw ang cycle ng crypto. Isang taon din tayong dumaan sa correction phase matapos ang mga nakaraang all-time highs. At kung susundan natin ang timeline na ito, mukhang narito na tayo sa dulo ng adjustment na yan. Para bang nagpapahinga lamang ang market bago simulan ang isang mahaba at malakas na multi-year advance. Bagamat wala pong kasiguruhan na gagayahin ng kasalukuyan ang nakaraan ng eksakto, ang pagkakaroon ng ganitong structural consistency ay nagbibigay po ng malaking pag-asa sa mga investors na may mahabang pasensya. Ang mahalaga po rito ay naiintindihan natin na ang market ay laging may sinusunod na rhythm. Ito po yung may panahon ng pag-akyat at mayroong ding panahon ng pagpapalamig. Ngayon ay patapos na nga ba ang isang taong correction phase? Ang projection po sa chart ay malinaw na nagtuturo na ang kasalukuyang market ay nasa dulo na ng correction phase pagkatapos ng mga nakaraang mataas na presyo. Ayan. May isang naka-highlight po na bahagi dito sa chart na nagpapakita ng inaasahang bottoming area bago po tuluyang sumiklab ang panibagong upward trend. Kung magpapatuloy po ang historical pattern na ito, inaasahan na magpapatuloy ang mga susunod na araw na may kasamang sustained gains para sa buong market. Sa aking opinion, ang bahaging ito ang pinaka-interesting sa buong analysis na ito. Marami sa atin ang nakaranas ng pagod at pangamba sa loob ng isang taong correction dahil parang walang nangyayari sa ating portfolio. Pero kung titignan natin ang macro perspective, ang mga ganitong klaseng yugto ay karaniwan lamang bago mangyari ang isang malaking galaw. Ang projection na umaabot ng hanggang $180,000 para kay Bitcoin sa pagtatapos ng cycle ay napakalaki. At bagamat ang pangunahing usapin dito ay si Bitcoin, alam naman natin na sa tuwing nagkakaroon ng malaking bull run ang pangunahing coin, madalas na nadadamay at sumasabay din sa pag-akyat ang iba pang digital assets tulad ng XRP. Kaya ang mensahe po rito ay simple lamang mga ka-crypto. Ang correction ay hindi po permanente. Ito ay paghahanda lamang para sa susunod na malaking kabanata. Ngayon ay handa ka na ba? Handa ka na ba kung sakaling mag-materialize ang malaking rally? Ang mismong post ay nanatiling maikli, ngunit direktang sinabi na ang pinakamalaking bull run ay malapit na pong magsimula habang kinakausap ang mga community members ng XRP. Bagamat ang analysis ay nakasentro po kay Bitcoin, ang kasamang mensahe ay nagpapahiwatig na ang inaasahang market-wide rally ay magbibigay po ng benepisyo hindi lamang kay Bitcoin kundi pati na rin sa iba pang mga digital assets. Siyempre, ang ganitong klaseng mga balita
ay umani po ng iba't ibang klaseng reaksyon mula sa mga tao sa loob ng community. Ngayon ay dito natin makikita kung paano magkaiba ang pananaw ng mga tao depende po sa kanilang diskarte. Ayon po kay Yusef Ibrahim, yan, ang mga investors na naghahanda ng maaga ang siyang maraming mapapakinabangan sakaling magkatotoo ang inaasahang rally na ito. Ayon po sa kanyang pananaw, ang pagiging handa ang maghihiwalay sa mga matagumpay na kalahok kaysa sa mga hindi nakinabang sa pagkakataon. Para sa akin, totoo ito. Sa mundo ng crypto, ang preparation ay ginagawa habang tahimik ang market. Hindi habang tumataas na ang mga presyo at huli na ang lahat. Kung hihintayin mo pang umabot sa balita ang bawat pag-akyat bago ka kumilos, malamang ay nasa tuktok ka na bumibili. Ang pagiging handa ay nangangahulugang alam mo ang iyong ginagawa habang ang iba ay nag-aalinlangan pa. Ngayon ay bakit nga ba may mga nag-aalinlangan pa rin sa projected timeline na ito? Siyempre, hindi lahat ay nagbahagi ng parehong antas ng optimism. May mga membro rin ng community na nagpahayag ng kanilang pag-aalinlangan. Halimbawa po ay si XRP King. Yan. Si XRP King ay nagpunto na ang projected timeline ay aabot pa ng ilang taon sa hinaharap. At nagbiro pa siya na ang paghintay ng isa pang 3 taon ay parang napakahabang panahon para sa isang investor. Sa aking opinyon, naiintindihan ko ang sentiment na ito. Para sa isang retail investor na araw-araw nakatitig sa mga galaw ng presyo, ang maghintay ng 3 taon para sa isang buong cycle ay parang isang walang katapusang paghihintay. Madaling mawalan ng gana, lalo na kung ang pakiramdam mo ay paikot-ikot lang ang galaw ng market. Pero sa totoo lang, ang ganitong uri ng pananaw ay sumasalamin sa hirap ng pagpapanatili ng pasensya sa digital asset space. Ang mga malalaking galaw ay hindi nangyayari overnight o sa loob ng isang gabi. Nangangailangan ito ng oras upang mabuo. Ang 3 taon ay maaaring mahaba para sa panandali ang tingin, ngunit sa kasaysayan ng financial markets, mabilis lamang itong lumipas para sa mga nakafocus sa pangmatagalang layunin. Ngayon ay naniniwala ka ba na para sa fast payments lamang itong si XRP? Bukod po kay XRP King, may isa pang komento mula kay Sam Siliman na tahasang nag-dismiss sa prediction. Ayon sa kanya, si XRP ay mananatili lamang sa paligid ng $1 na price level. At sinabi niyang ang asset na ito ay pangunahing idinisenyo para sa mabilis na pagbabayad, settlement at currency bridging sa halip na para sa malalaking pag-akyat ng presyo. Sa aking opinyon, ang argumentong ito ay matagal nang pinagtatalunan sa loob ng community. Marami ang naniniwala na ang utility ng isang token bilang pambayad ay pumipigil po sa malaking pagtaas ng presyo nito dahil sa mataas na liquidity at bilis ng transaction. Subalit para sa akin, ang utility at ang pagtaas ng halaga ay hindi naman magkakasalungat. Ang pagiging epektibo ng XRP sa cross-border payments ay nagbibigay dito ng tunay na halaga sa mundo ng pinansyal. At habang lumalaki ang adoption nito ng mga institution, ang pangangailangan para sa token ay tumataas din. Ang pag-isip na ang isang utility-driven asset ay hindi pwedeng magkaroon ng malaking price appreciation ay madalas na nakakalimot sa simpleng batas ng supply at demand. Kung ang volume ng paggamit ay sumabog sa hinaharap, ang epekto nito sa presyo ay maaaring maging kasing laki rin ng utility nito. At ngayon, sa kabila ng mga magkakaibang reaksyon at debate, ang chart at pananaw na ibinahagi po rito ay nagdagdag lamang
sa patuloy na mga usapan kung ang mga nakaraang historical market cycles ba ng Bitcoin at ng buong crypto market ay mauulit muli. Bagamat walang nakaraan na pattern ang nagbibigay po ng absolute na kasiguraduhan para sa hinaharap na performance, ang pagsusuring ito ay nagpapaalala po sa atin na ang kasalukuyang correction ay maaaring malapit na ring matapos. Kaya sa akin pong opinyon, ang pinakamahalagang aral na makukuha natin dito ay ang kahalagahan ng pagtingin sa malaking larawan. Ang mga prediction po at chart ay nandyan para magbigay ng perspektibo, hindi para maging batas na susundin ng walang pag-aalinlangan. Ang market ay laging may dalang sorpresa at ang pinakamagandang magagawa natin bilang mga kalahok o participants ay ang manatiling edukado, handa at hindi nagpapadala sa emosyon ng malaking panahon. Huwag nating kalimutan na ang bawat yugto ng pagpapababa o correction ay may kaakibat na oportunidad para sa mga taong marunong maghintay at magplano ng maayos. At ayan mga ka-crypto, dito naman tayo sa ating sunod na balita dito, kung saan ang sabi ay top trader says XRP's biggest breakout is coming. Here's the long-term target. Ayan, ang community po ni XRP ay muling nakatutok sa mga susunod na galaw ng presyo sa market. Matapos po ang sunod-sunod na updates mula sa mga kilalang analyst, mainit po na pinag-uusapan ngayon kung handa na ba ang digital asset para sa pinakamalaking breakout sa kasaysayan nito. Ayon po sa pinakabagong analysis natin dito na mula naman kay Toby Loba. Yan. At ang mga crypto personalities na sina Skipper at saka Egrag Crypto ay naglabas po sila ng kani-kanilang mga pananaw ukol po sa long-term roadmap ni XRP. Kaya pag-uusapan po natin dito ang mga numerong ito, ang mga mahahalagang antas o price levels na dapat po nating abangan at ang reaksyon ng buong community sa mga malalaking target na ito. Kaya simulan natin sa kung bakit ba napakahalaga ng 0.85 at ang $1.23 na mga price levels. Sa pagsusuri po na ibinahagi ni Skipper dito, malinaw na ipinakita ang isang structured roadmap para sa presyo ni XRP. Ang unang pangunahing hakbang para manatili po ang magandang takbo ng asset ay ang pagpapanatili ng support sa level na 0.85. Ayon po sa analyst na si Skipper, kailangang hawakan ng maayos ni XRP ang puntong ito para hindi po masira ang broader technical structure nito. Mula po sa pundasyong ito, ang susunod na malaking hamon ay ang pagbawi o pag-recover sa $1.23 na resistance. Kapag nalagpasan ito, magbubukas ito ng daan para sa isa pang mahalagang pagsubok o pag-test sa presyong $1.65. Yan po ang kanyang video clip. He must hold 85 cents. It needs to reclaim 1.23. Sa aking opinion, ang pagtukoy po sa 0.85 bilang baseline ay napaka-makatotohanan para sa kasalukuyang galaw ng market ngayong taong 2026. Kaya, ayan, ang $1.23 ay isang parang pintuan na kailangang buksan bago natin makita ang seryosong buying pressure. Kung titignan po natin ang paraan ng paggalaw ng market, ang mga ganitong antas ay hindi po basta-basta binabasag ng mabilisan. Madalas tayong makakita ng pag-ipon o consolidation bago tuluyang umakyat ang presyo. Kaya para sa akin, ang tagumpay po sa pagbawi ng $1.23 ang siyang magbibigay ng kumpiyansa sa mga traders na ang upward trend
ay lehitimo at may sapat na puwersa sa likod nito. Ngayon ay paano naman aabot sa $3.50 at saka $6.40 ang medium-term target ni XRP? Ayon pa rin po dito sa ibinahagi na analysis, kapag tuluyan ng nalampasan ang mga naunang resistance levels, ang susunod na malaking objective ay ang pagpasok po sa $3 hanggang $3.50 na price range. Ngunit hindi lang dyan nagtatapos ang projection. Ayon po sa analyst, ang medium-term price target ay nakapako po sa $6.40, habang mayroon ding mas mataas na long-term projection na umaabot po sa $30. At ayan mga kripto, ang taas, $30. Gayunpaman, binigyan din po ng analyst na ang pag-abot sa mga numerong ito ay nakasalalay sa kakayahan na XRP na mapanatili ang bullish market structure nito sa bawat hakbang at malampasan ang bawat pagsubok sa daan. Sa aking opinyon, ang pag-target po sa $3.50 at saka $6.40 ay mukhang ambisyoso sa unang tingin. Pero kung susuriin natin ang laki ng market adoption ngayon pong taong 2026, ito po ay may batayan. Ang pag-akyat mula sa mababang presyo patungo po sa $6.40 ay nangangailangan ng sunod-sunod na kumpirmasyon sa bawat milestone. Hindi ito isang overnight pump, kundi isang unti-unting pag-unlad. Kung iisipin po natin ang isang halimbawa tulad ng pag-akyat ng isang sasakyan sa matarik na bundok, hindi ito pwedeng umabot sa tuktok ng direkta nang walang paghinto sa mga pit stop. Ang bawat resistance level ay isang pit stop kung saan nagpapahinga ang market bago ipagpatuloy ang pag-akyat. Ang $6.40, ayan, ay posibleng mangyari sa sandaling magtuloy-tuloy ang institutional interest. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng macro breakout retest para kay EGRAG Crypto? Ayan, ang mga long-term projections na ibinahagi po ni Skipper ay sumasalamin din sa isa pang sikat na analysis mula kay EGRAG Crypto na iniulat po natin kamakailan lamang. Ayon po kasi kay EGRAG Crypto, sa XRP ay kasalukuyang sumasailalim sa tinatawag niyang macro breakout retest. Yan, macro breakout retest matapos nitong tuluyang lumabas mula sa isang multi-year symmetrical triangle. Pinaninindigan niya na ang yugtong ito ang magpapasya kung maipagpapatuloy ni XRP ang mas malawak na paitaas na takbo nito. Naniniwala siya na sa tulong ng magandang development ng technical structure sa XRP ay may kakayahang marating ang $6.40 na presyo sa midterm at maging ang pangmatagalang target na $30. Sa aking opinyon, ang konsepto po ng isang macro breakout retest ay isa po sa pinakamahalagang yugto para sa anumang digital asset. Kaya ang masasabi ko po ay ang paglabas mula sa isang multi-year symmetrical triangle ay nangangahulugan na ang presyon ay matagal nang naiipon. Yan ang pressure. Yan po. At yan ay matagal nang naiipon sa loob ng ilang taon. Kapag ang isang asset ay lumabas sa ganitong uri ng malaking pattern, ang retest phase ay karaniwang nagsisilbing pagsubok kung totoo ba ang breakout o isang false alarm lamang. Kung mapapanatili po ni XRP ang posisyon nito sa gitna ng retest na ito, nagbibigay po ito ng malakas na sinyales na ang mga buyers ang may hawak ng kontrol sa market para sa mga susunod na buwan. Ngayon ay bakit naman hinangaan o pinagdudahan ng community ang technical analysis? Siyempre, ang mga ganitong uri ng ulat ay hindi na iwasang umani
ng iba't ibang reaksyon mula sa mismong XRP community. Ang commentaries po dito na si View55 ay hayagang tinanggihan ang buong technical analysis. Ayon po sa kanya, ang presyo po ng XRP ay mas nakasalalay sa market manipulation kaysa sa mga chart patterns. Idinagdag pa niya na si XRP ay isang utility token at ang kalinawan sa regulasyon tulad ng pagpasa ng Clarity Act ay magkakaroon ng mas malaking epekto kaysa sa anumang technical price levels. Sa kabilang banda, isa namang member at yan naman po ay si XRP Herald. Yan, si XRP Herald ay nagbigay ng mas positibong pananaw. Anya, ang mga nabanggit na antas ay nagbibigay ng malinaw na gabay para sa mga traders at ang pagbawi o pag-recover sa $1.23 ang magiging unang tunay na sinyales ng pagka-bullish. Ayan, sa aking opinyon, ang debate po sa pagitan ng mga naniniwala sa technical analysis at sa mga nagtitiwala lamang sa utility at regulasyon ay walang katapusan sa mundong ito ng crypto. Kaya ang masasabi ko po, pareho silang may punto. Ang mga chart patterns at technical levels ay napakahalaga para sa pagtukoy ng short-term at medium-term na galaw at tiyempo ng pagbili. Gayunpaman, totoo rin na ang mga pangunahing balita tulad ng mga regulasyon ay may kapangyarihang bumago ng direksyon ng market sa isang igla. Kaya para sa akin, ang pinakamagandang diskarte ay ang paggamit ng parehong mundo. Ginagamit natin ang mga technical indicators para sa tamang timing habang binabantayan din natin ang mga pangunahing kaganapan sa labas ng chart. At ayan, ang mga pahayag po dito analysis ni na Skipper at saka Egra Crypto ay nagbibigay po sa atin ng malinaw na pag-asa para sa kinabukasan ni XRP ngayong taong 2026. Ang roadmap na nagsisimula sa pagpapanatili ng 0.85 support, pagbawi sa $1.23 at ang pangmatagalang pangarap na umabot sa $6.40 o maging $30 ay patunay na ang potensyal ng asset na ito ay patuloy na pinag-uusapan ng mga eksperto. Kahit pa may mga pagdududa ang ilang community members ukol po sa impluensya ng regulasyon kumpara sa mga chart, ang malinaw ay nananatiling buhay ang sigla ng mga XRP holders. At ayan mga kripto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood at maaari na rin po ninyong sunod na panoorin ang recommended video natin dito.